Magandang araw Pilipinas, Diyos Marhay na Aldao Bicolandia. Welcome po sa isa na namang makabuluhan at mahalagang talakayan dito sa 13th episode broadcast ng ating kaugnay School on the Air on production of high quality inbred rice and seeds and farm mechanization under Rice Competitiveness Enhancement Fund Program o RCEF dito sa probinsya ng Albay. Hatid po sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 or ATI Bicol sa pagkikipagtulungan po sa Albay Provincial Agriculture Office at ng mga lokal na pamahalaan ng 18 munisipyo at syudad ng Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. At ako naman po si Ate Ella. Okay, so Ate Ella, magandang hapon. Magandang hapon din po Kuya Mike. Okay, tayo po ay napapakinggan sa mga himpilan ng radyo sa Albay sa 89.9 Fox FM at 107.9 LGU Pulangi Radio Internet TV tuwing Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng hapon at alas 4:30 hanggang alas 5:30 naman ng hapon sa 91.3 FM 1 Radio. Isang oras po tuwing Biyernes at malapit-lapit na po ang ating pagtatapos. Wow, almost 3 months. Ilang linggo na lang. Okay? So is last week ng October ay tayo po ay magtatapos na. Okay. So bali 4 na buwan po tayo nagsama-sama at sabay-sabay na natututo. Okay? So hello po sa ating 500 farmer enrollees. Ngayon pa lang kami po ay nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. So sa lahat po na hindi pa nakakapag-like and follow ng aming Facebook pages, so meron po ang ATI Bicol na Facebook pages, ATI Bicol, ATI Bicolandia, and RCEF ATI Bicol. And of course, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aming YouTube channel, which is ang ATI Bicol #Sarabay channel. So makikita niyo po doon lahat ng ating mga SOA episodes from episode 1 hanggang episode 13, which is ang ating episode ngayon. Siyempre, nandyan din po yung ating mga FB page ng ating mga nabanggit na partner radio station natin dito sa probinsya ng Albay. Okay? So, bago tayo pumunta sa mga pag-uusapan naman natin ngayon, eto na naman po kami at sabay-sabay po tayo sa ating pakulo na swak na tawagan. Okay. So, tatawagan po natin ngayon. At ang maswerte pong makakasama natin ay walang iba kundi ito pong number na ito. Okay? So, ayan po, tinatawagan na natin si Ma'am Marilu Anwada. Okay. Ayan po, dinadial po natin. Yan, nag-ring na. Okay. Hi, Ma'am Marilu Anwada. Opo. Live na live po kayo ngayon dito sa ating programang School on the Air at sa portion po natin na swak na tawagan. At ikaw po ang maswerteng natawagan po natin at kayo po ay alam naman natin yung ano natin dito, yung yung mechanics, okay? So may tatanong po kami sa iyo. At yung sasagutin at ito po yung tanong ng ating pinag-aralan last week. Okay, diba? Yung last week po ay yung Kitchak Night. So, ilan bang hingi natin? So, hingi po tayo ng ano po yung pinaka rekomendasyon upang makamit ang Kitchak Night. May isa po tayo doon at ano po yun? Rekomendasyon na yun, ma'am? Number 1 po, tuyuin ang palay pangbinghi sa loob ng 12 to 24 oras pagkatapos mag-iit na reservo pang manatiling angat ang kalidad nito. Pangalawa po, ikamada sa palita ang nasasakong pinatuyong palay na hindi mabasa o magtawis bago malinis. Wow, yan lang po. Okay na po yan, ma'am. Dalawa lang. Okay na ang dalawa. Okay na yun. Yan, congratulations po. At yung nasagot ang ating swak na katanungan. Diba? Okay? So, yan po. Ma'am,
congratulations muna po. At syempre, yan ang ano ngayon, bumati ka po at kung sino po yung gusto niyong i-shout out. Okay? Opo. Binabati ko po ang mga valedictorians ng SOA at ang ating mga schoolmates na sina Aileen Sarasmo, Marites Crucis, Inisa Anwada, Lilian Felicia at Judith Riteran. At ang aming pong mabait, maganda at masigasig na coordinator na si Ma'am Flor Felicia Dolar po. Yan, okay. Anong At LGU sa po? inyo po, Kuya Mike Atela. Anong Thank you LGU po. po kayo, ma'am? Ang LGU? LGU Cudoran po. Ayan, okay. So, hi sa ating mga listener at mga enrollees dyan sa atin sa Piodoran. Okay, congratulations again, ma'am. Ma'am Marilu Amwara. Thank you so much, Thank you ma'am. po. Congratulations. At makikipagtulungan Thank na you lang po po. Salamat or po. tawagan ka na lang po ni Ate Ella kung paano po makakarating sa iyo ang simpleng token na ibibigay ni Ate Ella. Thank you very much, ma'am, Salamat and po. congratulations po. Thank you po. Opo, thank you po. Ayan, so nakausap po natin at isa na naman ang nanalo sa ating Yes. swak na tawagan from Piodoran. Yes. So, Ma'am Marilu Awanda. Okay, so ayan. Tapos na tayo, okay? Yes. So, ngayong araw naman ay siguro doon tayo sa proper sa ano natin, sa pag-uusapan natin. Okay? Ngayong araw ay ang nakasalang po natin dito ay ang special topic. Kasi nga po ay tapos na tayo doon sa palay check. Hanggang 9 lang po yun at last na ano natin is yung palay check 9. 9. Okay. Key check 9. So ngayon po ay special topic na po tayo at itong araw po ito ang special topic po natin ay patungkol sa pagbabago ng klima o ang climate change. So alam na po natin 'yan, 'di ba? Ano kaya ang mga epekto ng basically ng El Nino at La Nina sa ating pagpapalayan. So ngayon po tunghayan natin at halina't sabay-sabay nating tunghayan ang ating pong special topic sa araw na ito. Exciting ang talakayan natin ngayong araw. Usapang climate change o pabago-bagong klima ang tatalakayin natin. Ayon sa mga eksperto, ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng klima sa iba't ibang parte ng daigdig. Kasali rito ang Pilipinas. Ito ay dulot ng malawakang pag-init ng mundo o global warming. Uungkatin at hihimayin natin ang mga sanhi kung bakit natin nararanasan ng climate change at ang epekto nito sa ating pagpapalayan. Malalaman natin kung may magagawa ba tayo ng makasabay sa agos ng climate change. Ano-ano ba ang mga estratehiyang pwedeng gawin ng ating mga magsasaka upang panalo pa rin sila sa kanilang pagsasaka? Makakapanayam natin ngayong araw si Dr. Ricardo Orhe. Isa po siya sa mga scientist ng PhilRice. Magandang araw po, Sir Dong. Magandang araw din, Mang Fred, at magandang araw sa lahat ng inyong tagapakinig. Sir Dong, ngayon po ay nararamdaman na natin ang napakainit na panahon at tumitindi na ang malalakas na bagyo. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa climate change. Pakipaliwanag nga po, Sir Dong, ang climate change at bakit natin nararanasan ito? Yeah, kagaya ng nabanggit nyo, ang climate change ay pangkaraniwang pagbabago ng klima sa iba't ibang parte ng mundo. Dulot ito ng malawakang pag-init ng ating mundo o yung tinatawag na global warming. Ang ating mundo kasi ay mayroong nagbabalot na tinatawag na greenhouse gas layer. Dati nang mayroong ganyan. Ito ay nandyan upang ang temperatura ng mundo ay nasa katamtaman lang upang mabuhay ang tao, ang mga halaman, ang mga hayop. Dahil kung wala yung greenhouse gas layer ay napakalamig ng mundo. Ngunit ang nangyari ngayon ay kumapal itong layer na ito dahil na rin sa mga aktibidades ng tao. At dahil sa pagkapal nito, yung init na galing sa araw ay natatrap at hindi na maraming naiipon. At yun ang dahilan kung bakit merong pag-angat ng init sa ating mundo. At yung pag-angat ng temperatura, ito na yung dahilan kung bakit may abnormal na pagbabago ng klima. So yun po yun. Nabanggit po natin, Sir Dong, yung mga gawain ng tao na nakapagdudulot ng pag-init ng mundo.
Ano-ano po bang gawain sa bukid ang nakakapagpapalala sa climate change? So, kung sa bukid, sa agriculture, lalo na ngayon at kailangan na nating mag-mechanize ng ating mga farming operations, gumagamit tayo ng mga makinarya na siyang pinapaandar gamit ang mga tinatawag nating fossil fuels, mga gasolina, krudo. So ito pag ito ay nasusunog o pinasok sa engine, sa makina, ang lalabas niyan ay carbon dioxide na isang uri ng greenhouse gas. So yan yun, dadagdag na naman yun sa greenhouse gas sa ating kalawakan. Isa pa yung paggamit ng mga karamihan inorganic fertilizers at saka mga pesticides. So sa paggawa ng mga fertilizers na ito, may mga natatawag din nating emissions o greenhouse gas emissions. Pati na rin ang paggamit ng iilang mga fertilizer na pag-apply sa lupa, may mga emissions din in the form of methane or iba pang klaseng greenhouse gas. So sa mga upland areas, sa mga magsasakang kailangan nilang magtanim, pero dating may mga puno ng kahoy, puputulin na itong mga kahoy dahil gusto nilang magkaingin at taniman ng mga mais o iba pang mga halaman. Yung pagputol ng mga kahoy ay nakadagdag din yan na dahil ang mga kahoy ay sila sana yung sumisipsip pa ng carbon dioxide na isang uri ng greenhouse gas, ngunit dahil naputol ang mga kahoy, naiibsan yung mas lalong nadagdagan yung pag-increase ng ang greenhouse gas sa kalawakan. Sa rice farming, mga rice farming practices, itong continuous flooding base sa pag-aaral ay may methane emissions din, na ang methane kasi ay isang uri din ng greenhouse gas, kaya nakapagdagdag din yan ng greenhouse gas sa ating kalawakan na siyang nagpalala ng climate change. Ganun po pala yun, Sir Dong. Pati pala yung pagtatanim natin isa pa rin pala yung pagsasaka sa pagdudulot din ng pag-init ng mundo, ano po? Ang tanong po natin, Sir Dong, may mga pamamaraan ba upang maibsan ang pahirap ng climate change? Yes, merong magagawa ang bawat isa. Unang-una dito sa mitigation part, ibig sabihin yung matigil yung pagdagdag pa ng mga greenhouse gas. So unang-una, iwasan gumamit ng fossil fuels. Yung lalo na ngayon ay halos lahat ng mga tao ay meron ng sasakyan sa kanilang mga pamilya. Ayan, nagdadagdag talaga yan ng mga greenhouse gas. So kung mai-promote natin yung paggamit ng mga bisikleta o mga sasakyan na gumagamit ng renewable o biofuels, yon, isa yon sa mga pamamaraan. Yung magtanim ng maraming puno ng kahoy, kasi ang kahoy ay nagsisipsip ng carbon dioxide, yan, nakakatulong din yon. Yan yun sa part ng mitigation. Dito naman sa kung paano natin malabanan itong mga epekto na nandyan na, halimbawa tagtuyo, tag-ulan, lalakas na bagyo, ay kailangan talaga nating mag-adapt, kailangan nating mag-adjust. So may mga teknolohiya ngayon makakatulong upang maibsan ang mga pagpahirap ng climate change. Ang isa pa, gawing mas productive ang mga practices natin sa bukid. Halimbawa, kung kinakailangang i-maximize pa ang gamit ng lupa at kung ano pang mga ibang mga income generating activities na magagawa upang magkaroon ng mga sapat na income na makapag-response pa. Marami tayong options to respond dito sa climate change. Mayroon po palang tinatawag na mitigation sa adaptation, ano po? Sir Dong, ano-ano po yung maaaring gawin para mapagaan ang hindi po kanais-nais na epekto ng climate change? Dito para sa ating mga magsasaka, ang number one talaga naming na-advocate yung mag-diversify ng mga farming activities. Huwag lang magpalay, kundi gamitin yung mga ibang space sa kanilang bukid para taniman ng ibang crops o anumang mga activities na para magkaroon sila ng iba pang sources ng income.
Kaya pinopromote namin itong palayamanan na kung saan magtanim ng palay, tapos yung ibang mga space, taniman ng ibang crops, ng mga short duration crops, high value crops, yung ibang mga pwede pang maggamit na space, pwede mag-raise ng manok, pwedeng mag-raise ng tilapia. Yung mga byproducts ay magagamit natin upang mabawasan yung mga gastusin sa bukid. Halimbawa, yung rice straw natin, after maani ang palay ay magagamit natin sa mushroom production na siyang dagdag kakitaan din. At pati na rin doon sa vermicomposting. So, number 1 ay yung mag-diversify ng sources ng income. Pangalawa, i-maximize yung income na ma-generate per unit space sa area. Halimbawa, kung pwede tayong mag-process, kung pwede sa halip na raw product ang ibenta natin, baka pwede pa siyang i-process para mas mataas ang kanyang value o yung tinatawag na value adding technologies, pwede natin ma-apply sa ating mga operations sa bukid. Ang iba pa ay gumamit tayo ng mga tinatawag nating climate smart technologies or technologies for climate change adaptation. Isa na dito, halimbawa yung alternate wetting and drying. Ang palay ay mahilig sa tubig. Gusto niya palaging maraming tubig. Pero base sa pag-aaral, hindi kailangang palaging babad ng tubig ang bukid. So pwedeng may alternate wetting and drying na tinatawag at ito ay nakakabawas ng pangangailangan ng tubig lalo na sa panahon ng tagtuyo na kung saan ay limitado ang supply ng tubig. Ang isa pa, gumamit ng mga teknolohiya na nag-address ng mga specific na concern sa climate change, mga hazards. Halimbawa, panahon ng matinding tagtuyot, maaring hindi na pwedeng magtanim ng palay dahil magastos sa tubig, kundi magtanim na lang ng ibang crops, high value crops or short duration crops, mga vegetables. Dito, maraming mga teknolohiya gaya ng mga efficient irrigation system, drip irrigation system na magamit natin upang ma-maximize yung gamit ng tubig na napakalimitado ang supply sa mga ganong sitwasyon. So may mga teknolohiya po tayong magagamit upang mapagaan ang mga di ka nais na epekto ng climate change. Ayun, napakarami po pala ng pwedeng gawin. Doon pa lang po tayo sa pagpapalay, Sir Dong. Iyon pong nabanggit natin kanina, syempre sa pagpapalay usapan natin. May mga variety po ba ng palay na pwede nating sabihin na matatag sa climate change, Sir Dong? Ay, opo, Mang Fred. May mga varieties tayo na matatawag nating matatag. Malawak lang itong climate change. Saklaw natin yung tagtuyo, matinding tag-ulan. So sa mga panahon na limitado ang supply ng tubig o yung tagtuyo o matinding tagtuyo, meron tayong mga tinatawag na drought resistant na rice varieties. Sa mga panahon naman na tuloy-tuloy ang tag-ulan na hahantong doon sa pagbaha ng mga palayan, meron na rin tayong mga varieties na na-develop na water submergent tolerant varieties. Ibig sabihin, kung nasa vegetative stage pa sila, kahit sila malubog ng tubig ng ilang araw, at pagbalik noon, makapag-recover pa sila na walang decrease ng ani nila. Meron ding saline-tolerant rice varieties. Yung pagpasok ng tubig alat sa mga rice fields kasi karamihan ng ating mga rice fields ay nasa coastal areas. So, isa sa mga epekto ng climate change ay yung rise in pag-angat ng water level, seawater level na siyang may effect doon sa mga rice fields na nasa malapit sa coastal areas. So meron tayong mga rice varieties din na kung
kung sakaling medyo may alat na yung lupa sa kanilang bukirin, ay nakapag-tolerate din ito ng certain level ng salinity. Isa pa sa mga na-develop ng ating mga plant breeders ay yung heat-tolerant rice varieties kasi ngayon nga, yung global warming na nga, may pag-angat ng temperatura. So, may mga varieties na rin na mas nakapag-tolerate sila ng mas matataas na temperatura kumpara sa iba. At isa pa dito, mahalaga na rin na gumamit ng mga early maturing rice varieties kasi ang hinahabol ngayon yung mapadali yung time na nandoon ang palay sa bukid, baka maabutan pa ng bagyo. Malaking tulong itong mga early maturing rice varieties ngayon kasi hindi madali na silang anihin na maani na sila sa time na darating na yung mga malalakas na bagyo. So, isa din dito yung mga perfect na pag-timing noong pagtatanim. Yun po siguro. Yan, napakarami po pala na pwedeng itanim para sa iba't ibang sitwasyon. Ano po, Sir Dong? Pero narinig na po namin yan eh. Yung parang pong nalulubog na area, yung sinasabi nila na submarino na variety. Pero yun pong mga yan, Sir Dong, ay para pong di karaniwang tinatanim ng mga magsasaka. Sakali po kayang magtanim ang ating mga kababayan, saan po kaya kami pwedeng bumili ng mga ganyang variety? Ang field rice naman ay patuloy na nag-produce ng mga varieties, iba-ibang varieties ng palay, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. So meron tayong mga available variety niyan. Ang ano lang, kailangan lang natin ng tulong ng mga seed growers na siyang magpaparami nito. So, kung source din lang ng mga rice varieties na ito, meron po ang field rice. Ito po yung mga foundation seeds. Pero yung sa pagparami nito, kailangan natin yung mga partner na mga seed growers na siyang magko-commercialize o sila na yung magbebenta ng mga certified seeds ng galing sa mga varieties na ito. At siguro, maaring banggitin nyo na rin yung malaki kasi ang tulong ng tech center natin dito sa mga information related sa availability ng mga rice varieties natin. Tama po, Sir Dong. Kasi pag gusto namin bumili ng binhi ay magte-text lang po muna kami sa text center ng PhilRice. Kabisado po namin yung number na yan. Ang numero po ay 0917-111-7423. Sa pag-text o pagtawag sa PhilRice Text Center ay malalaman mo ang mga katangian ng isang variety at kung available pa ito. Sir Dong, baka may karagdagang mensahe pa po sila sa ating mga tagapakinig. Sige po. Sa ating mga tagapakinig, ang climate change ay ito yung matatawag din nating new normal. Actually, wala pa itong COVID-19 pandemic na siyang tinatawag nating new normal. Ang original na new normal ay ang climate change. Kasi nandyan na yan, hindi na nating pwede baliwalain. So, kailangan nating mag-adjust. Ang ating mga pamamaraan sa bukid, kailangan nating i-adjust para malabanan, maibsan yung hirap dulot ng climate change na ito kasi magtatagal ito at hindi ganun kadali na maibalik yung dati kasi ang pagkapal ng greenhouse gas kung paano solusyonan yan ay isang global effort. Hindi natin masolusyonan na tayong mga Pilipino lang, kundi lahat ng mga tao sa mundo. So, kung nakaranas tayo ng malalakas na bagyo, ibig sabihin yan, hindi lang yung nakalipas, kundi posible pang mararanasan yan in the future na kailangan din nating paghandaan. Yung mga matinding tagtuyot na yan, El Nino, La Nina, ay babalik at babalik yan. Kaya kailangan din nating paghandaan gamit ang mga makabagong teknolohiya sa buhay. Unang-una, ang El Nino at La Nina, ang pinakaugat talaga nito ay yung fluctuating na o pabago-bagong temperatura sa karagatang Pasipiko, yung tinatawag na Equatorial Pacific Ocean.
So habang umiinit kasi ito, tuloy-tuloy na pag-init o di kaya tuloy-tuloy na paglamig, ang katapat niya atmosphere ay ganon din, naapektuhan din. Mayroon ding tuloy-tuloy na pag-init o di kaya tuloy-tuloy na paglamig na siya namang nakakaepekto sa ng klima sa iba-ibang bahagi ng mundo. So pag sinasabing El Nino, may tuloy-tuloy na pag-angat ng temperatura yan. Pag sinasabi namang La Nina, may tuloy-tuloy na pagbaba ng temperatura. So ano naman ang epekto niyan sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas, pag sinabing El Nino, ay ano yan, sobrang tagtuyot. At ang La Nina naman ay ang kabaliktaran ng El Nino ay sobrang tag-ulan. Ibig sabihin, pag panahon ng El Nino, iasahan natin yung maaring magkaroon ng kakulangan sa supply ng tubig. At panahon naman ng La Nina ay sobra-sobra, tuloy-tuloy na pag-ulan na siya magdudulot ng baha sa iba-ibang lugar ng Pilipinas. Sir Dong, nabanggit po natin yung matinding init at palaging buhos ng ulan. Ano-ano po ba ang epekto nito sa palay kapag panahon ng El Nino o kaya panahon ng La Nina? Alin man sa dalawa ay may masamang epekto sa palay. So halimbawa, kapag panahon ng El Nino, matinding tagtuyot, so nandoon yung kakulangan sa tubig. So alam naman natin na ang palay ay nangangailangan ng maraming tubig mula sa sa land preparation hanggang doon sa pag-ani. So, kailangan dito yung mas efficiente na paggamit ng tubig at pag-manage ng pagpapalay. Kasi kung hindi ito mapangyari, posibleng merong kalugian doon sa part ng farmer. Halimbawa, nakapag-prepare na siya ng lupa, nakapag-tanim na, tapos lalabas pala na kulang na yung tubig para ma-sustain yung growth ng halaman, yung pagpatubo ng halaman hanggang sa ito ay maani. So lalabas dyan na malulugi si farmer kasi wala siyang maaani. Dito naman sa La Nina, kung hindi ito ma-manage ng husto, maaring mababaha yung palayan at maabunda na yung palayan, wala talaga siyang ma-produce, maani, na siyang, siyempre wala din siyang kikitain. So, alin man sa dalawa ay kailangang i-manage o paghandaan upang walang masamang negatibong epekto doon sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Ayun! So talagang mahirap talagang i-manage kapag kalikasan ng problema. Doon po sa ganyang sitwasyon, Sir Dong, may nakahanda ba tayong teknolohiya sa pag-adapt sa El Nino o kaya sa La Nina? Opo, Mang Fred. Kasama po ito sa mga teknolohiya, mga dinidevelop naming teknolohiya upang malabanan itong epekto ng El Nino at La Nina. So, number one dito sa mga recommendations namin ay mag-diversify, mag-practice noong tinatawag na palayamanan, diversified system ng rice-based farming. So halimbawa, pag merong El Nino, baka risky na masyado para sa ating mga magsasaka na magtanim ng palay. So pwede nilang ipagpaliban muna. Magtanim na lang muna sila ng mga high-value crops or short-duration crops. Specific sa El Nino, meron na tayong mga drought-tolerant rice varieties kung sa palay, mga early maturing rice varieties. So, meron ding water-saving technologies. Ibig sabihin, pag i-adapt ito ng ating mga magsasaka, hindi masyadong maraming tubig ang kinakailangan. Halimbawa, itong alternate wetting and drying na kung saan ang pagpalay ay hindi kailangang palaging babad sa tubig ang bukid. So nakakatipid ito ng tubig kumpara doon sa continuous flooding. So kung sakali namang ipagpaliban natin muna ang pagtatanim ng palay at magtatanim muna tayo ng mga vegetables or mga short duration crops, meron tayong mga efficient irrigation system. May na-develop ang PhilRice itong capillary irrigation system na napakatipid ang paggamit ng tubig doon sa mga gulayan o mga short duration crops.
pero hindi masyadong pangmalakihan na area. Sa mga panahon na continuous yung paggamit ng water pump, kasi pag panahon ng tagtuyot, kailangan suplementahan natin yung tubig na galing sa National Irrigation System. Kaya mahalaga na may shallow tube wells tayo katabi doon sa bukid na pwede pang mapagkuhan ng tubig. So kung aasa tayo sa mga irrigation pumps na pinapatakbo ng gasolina, gagastos ng malaki ang farmer. So meron na rin na-develop ang engineering division ng PhilRice, yung tinatawag na rice hull gasifier pump system na ang irrigation pump ay pinapatakbo ng makina na ang fuel ay rice hull. So mga iba pang alternative sources ng energy sa pagpatubig, kagaya ng paggamit ng windmill sa mga lugar na sadyang malalakas yung hangin. Panahon kasi ng summer or tagtuyo, usually may kasabayan na mahangin, windy condition na pwede nating i-harness yung wind energy para patakbuhin yung pump na siya namang magbomba ng tubig para sa ating mga palayan. Sa panahon naman ng La Nina o yung sobra-sobrang o tuloy-tuloy na pag-ulan, merong mga water submergence tolerant rice varieties na kahit sila ay mababad ng tubig ng mga isang linggo, basta nasa vegetative stage, ay pwede pa ito makarecover at wala pong decline doon sa expected na ani. Consider ng ating magsasaka yung pag-ipon ng tubig sa panahon ng tuloy-tuloy na pag-ulan o yung paggamit ng mga water harvesting ponds. Kasi magagamit din nila ito paglipas ng La Nina, panahon na may pangangailangan ng tubig, magagamit nila ang naiipon na tubig. Dito naman sa naiipong tubig, marami nang pwedeng gagawin para magkaroon ng karagdagang income. Pwede silang maglagay ng tilapia o anumang mga freshwater fish. Sa pagpapalay naman, panahon ng La Nina, siguraduhin lang na maayos yung mga daluyan ng tubig para ma-manage ng gusto yung tubig ulan. Pwede na rin mag-rice duct. Ibig sabihin, doon sa rice fields, pwede tayong mag-integrate ng itik. So walang additional area, kundi yun lang area ng field, rice field, doon natin introduce yung itik. So may mga teknolohiya pong dito, mga guides kung paano gagawin ito. Maging ang mga floating gardens, ito ay sa mga lugar na kung naging hindi productive dahil palaging may naipon ng tubig. Ngunit dito sa floating gardens, pwede tayong magtanim ng mga gulay, habang nag-raise tayo ng tilapia na siya na rin pwedeng source ng pagkain ng households or karagdagang income ng household. Ayun, napakarami po pala, Sir Dong, ang pwedeng gawin ng ating mga kababayan. Sir Dong, nagka-interest lang po ako doon sa sinabi nyo na rice hull gasifier system. Saan kaya makakabili yung katulad namin na magsasaka? Unang-una, Mang Fred, makipag-ugnayan sa engineering division ng PhilRice. So, maaring wala pa masyado itong cooperating manufacturers. Pero sa mga magsasaka na interested, pwedeng makipag-ugnayan doon sa PhilRice Tech Center. Kasi pwede naming i-cater yung ganon, pwedeng i-fabricate mo na dito sa shop namin kung may gustong bibili ng teknolohiya na ito, ang rice hull gasifier pump system. Ayun, pwede palang magtanong tungkol sa rice hull gasifier pump system sa text center ng PhilRice. Palagi nga po kaming nagte-text dyan eh. Para sa mga kababayan na gustong bumili ng makinarya, pwede po pala silang magtanong sa number ng PhilRice, yung 0917-111-7423. Sir Dong, pahabol na tanong, kasi nung nakaraang taniman ay tag-ulan. Marami yung mga magsasaka na katulad namin na hindi makapagpapatuyo ng palay at sobrang baba ng presyo ng palay. Meron po ba tayong teknolohiya sa ganong sitwasyon po na mag-aani at malakas ang ulan? May makinarya po ba na pinopromote ang PhilRice para sa pagpapatuyo naman ng ani? Yeah, maganda na tanong mo yan, Mang Fred. Talagang pinopromote natin ngayon yung mechanical drying. Mahirap nang umasa ngayon sa sun drying o yung
pagpapatuyo ng palay gamit ang init ng araw. Kasi maaring mainit ngayong oras na ito, pero maya-maya biglang bubuhos ang malakas na ulan. So sayang yung palay na pinaghirapan natin ng ilang buwan, sinisira lang ng isang buhos ng ulan. So meron tayong mga tinatawag na mechanical dryers. Actually, hindi lang PhilRice, kundi may pati mga ibang ahensya ng gobyerno ay may mga na-develop ng mechanical dryers. Pero dito sa PhilRice, meron tayong flatbed dryer na ang kapasidad ay 6 tons sa isang subuan na pwedeng matuyo yung palay sa loob ng 6 hanggang 8 oras. So meron din yung reversible dryer. Ganon din ang kapasidad. Itong mga ito ay pwedeng i-recommend namin sa mga kooperatiba. Pwedeng bumili ang kooperatiba nito para mapakinangan din ng mga miyembro. Pero sa mga individual farmer na interested, ganon din uli, makipag-ugnayan din lang kasi sa ngayon hindi ko memorize yung mga kung saan itong mga cooperating manufacturers natin sa teknolohiyang ito, kundi makipag-unayan din uli gamit ang PhilRice Tech Center. Ayun, napakaganda po ng usapan natin kasama si Sir Dong. Baka may mga dagdag pa po kayong mensahe para sa ating mga kababayan tungkol po sa ating napag-usapan. Ngayong may climate change, siguro advice ko sa ating mga magsasaka, Mang Fred, ay alamin nila yung kondisyon ng panahon sa mga susunod na araw o buwan. So nandiyan ang ating pag-asa sa mga may access ng internet, may mga advisories usually doon at nakikita nila kung may parating na El Nino o may parating na La Nina. Usually El Nino ang tinitingnan dito at ine-expect na after daw ng El Nino ay may kasunod na La Nina. So mahalaga yung impormasyon na makuha doon. Minomonitor bago ma-declare na may El Nino sa Pilipinas ay matagal nang pinagmanmanan yan ng ating pag-asa. Dito, nakakatulong ito upang mapaghandaan ang mga phenomenon na ito. Hitik na hitik ang magiging talakayan natin ngayon dahil bukod sa pagdidetalya ng mga variety ng palay na may tibay kahit La Nina, kasama rin ang mga tips kung paano mai-schedule ang pagtatanim ng hindi maapuruhan ng malakas at halos walang humpay na ulan, lalo na sa kritikal na yugto ng paglaki ng palay. Huwag na nating patagalin pa. Ating kapanayamin ang pinuno ng Plant Breeding and Biotechnology Division mula sa PhilRice, si Dr. Oliver Manangkil. Magandang araw po, Dr. Oliver. Magandang araw din sa iyo, Mang Fred, at sa inyong mga tagapakinig sa imbitasyon na ibinigay niyo sa akin upang tayo naman ay makapagbigay bahagi ng ilang kaalaman sa ating mga magsasaka. Saktong-sakto po ang usapan po natin ngayon, Sir Oliver, kasi sa climate change ngayon, ay di na po malaman ng ating mga kababayang mga magsasaka kung malakas ba yung darating na ulan o hindi. Sir Oliver, paano po ba dapat mamili ng variety itatanim ang mga magsasaka sa panahon po na may La Nina? Totoo ka, Mang Fred, sa iyong sinabi na ang hirap na rin sabihin kung kailan darating at gaano kalakas o kahina ang ulan na darating. Ang mga variety po ng palay ay dinevelop para sa iba't ibang lugar na tinatamnan ng palay na may iba't ibang stress na makikita sa iba't ibang uri o klase ng ating palayan. May pangtubigan, meron tayong sahod ulan, katihan, at ilang iba't ibang lugar pa na tinatamnan ng palay. Sa panahon ng tag-ulan at kung kailan ay madalas na malubog ang ating sinasakang bukid sa panahon na madalas ang buhos ng ulan na nagiging sanhi nung paglubog ng ating palayan ng ilang araw, lalo na dun sa mga lugar na mabababa, ay meron tayong dinevelop na mga variety para dyan sa mga klase ng lugar na yan. Mang Fred. Yan. So marami pa po palang kailangang isaalang-alang, Sir Oliver. Sa amin po kasing mga magsasaka ay hindi gaanong pamilyar sa mga ganyang variety. Ano-ano po ba ang variety ng palay na matibay sa La Nina? Sir Oliver, pakibahagi na rin po ang mga kakaibang katangian ng mga variety na ito. Meron po tayong tinatawag na variety na submarino na ito po ay
dinevelop na variety na sinadyang ginawa upang itanim dun sa mga sakahan na laging nalulubog ng tubig. Ang variety pong ito ay may kakayahang manatiling buhay sa halos 14 days o sabihin na natin kalahating buwan ng pagkakalubog. At mabilis ang kanyang recovery sa sandaling ito ay mawalan na ng tubig o lumitaw yung halamang nalubog. Pero siyempre ito ay depende rin doon sa labo ng tubig na makikita natin sa ating palayan. Ang submarino na may registry number po na NSIC RC194, ito po ay may kakayahang lumaban sa stress na dulot ng paglubog sa tubig. At kailan lang po noong 2020, may bagong release po tayo ng submarino. Ito po yung may registry number na NSIC RC590. Bagong-bago po yan, 500 series na may pinangalan ng Submarino 2, pangalawang submarino po ng Pilipinas yan. Ayun, so meron na po talagang binhi po para sa mga nalulubog na palayan. Sir Oliver, ang dagdag na tanong po namin ay nabanggit niyo po 14 na araw. Yun po ba ay kahit po may bunga na ay mabubuhay pa rin kahit malubog yung palay? Well, sinasabi natin kayang tumagal hanggang kalahating buwan na nakalubog. Pero ito po ay sa panahong nagsusui pa lamang. At pagka ito po ay may bunga na, ibang usapan na po yan. Ang ating pong pinag-uusapan muna rito ay yung panahon na ang palay ay nasa pagsusui pa lamang. Siyempre, yung kalahating buwan na sinasabi natin, dapat yan ay malinaw na tubig. Ngunit kung ang tubig na ay malabo, mas mapapaigsi yung bilang ng araw sa survival, depende kung gaano kalabo ang tubig. Pero kadalasan naman, doon sa mga kabukiran na nalulubog ng tubig, pag tumagal ng mga 2-3 araw ay lumilinaw naman na ito. Kaya yung kalahating buwan ay nakakamit pa rin natin na kayang itagal ng variety submarino sa pagkakalubog para sa muling paglitaw dito ay madaling makarecover at mabuhay. Ganun pala ang sitwasyon kapag may bunga na ay hindi rin po siya ganun katibay. Pero kung sa panahong nagsusuwi pa lamang ang palay, kaya pa nitong makarecover kahit umabot pa sa 14 na araw na pagkakalubog. Sa ngayon po, Sir Oliver, base sa inyong mga pag-aaral, may mga rekomendasyon po ba kayo na maaari nyo pong ibahagi kung paano po mai-schedule ng ating mga magsasaka ang pagtatanim ng palay nang hindi po matapat sa malakas na ulan ng kanilang tanim at lalo na sa mga kritikal at masela na yugto ng palay? Oo, Mang Fred, meron po tayong pag-aaral dyan sa dahilang ang Pilipinas po ay binubuo ng pulo-pulo ng mga pulo ng isla. Kaya ang Pilipinas ay masasabi nating may iba't ibang kondisyon ng klima marahil sanhi ng pagkakahiwa-hiwalay ng ating mga isla. At sa bawat lugar na ating tinitirhan o sa lugar na ating sinasaka, iba't iba rin ang panahon. So, yung sa pag-i-schedule po ng ating pagtatanim ng palay ay mas magandang kumonsulta o laging manood ng balita tungkol sa panahon para malaman natin ang simula ng tag-ulan at kung kailan ito matatapos at maiwasan na maitapat ang pamumunga o yung pag-aani o sabihin na natin yung maturity stage ng ating palay sa panahon na may napipintong mga pag-ulan. Kaya napaka-importante po na lagi nating malalaman kung kailan tayo magtatanim base doon sa panahon ng mga pag-ulan na kung kailan maitatapat yung pag-aani o pamumuga ng palay. Hindi ba't nanonood naman tayo ng balita at sabi nga ni Mang Tani ng GTV, GMA, dapat laging I am ready. Sabi naman ni Kuya Kim, ay ang buhay ay weather lang. Marami tayong impormasyon na pwedeng makuha sa kanila dahil wala naman po tayong iisang petsa dahil sa iba't ibang panahon or pagkakaiba ng pag-ulan sa iba't ibang pulo dito sa ating bansa.
Kaya mas maganda na lagi tayong tumutok sa anumang channel sa TV o anumang frequency sa radyo na may kinalaman sa panahon para alerto tayo kung kailan mag-uumpisang magtanim. Gano'n. Halimbawa na lang sa ilang parte ng Mindanao, ang agusan ay baligtad po ang season niyan sa season natin dito sa Luzon. Yung dry natin ay wet sa kanila at yung wet natin ay very wet sa kanila. So, sa kanilang lokal na weather information ay malalaman natin kung kailan tayo pwedeng magtanim. At mula po doon sa informasyon na makikita natin sa kanila or mahihingi natin sa kanila, pwede tayong bumilang ng araw. Pwedeng pabalik, depende po sa maturity ng ating variety na itatanim. Para halimbawa na lang kung ang maturity, ang reproduction stage ng iyong palay ay sabihin na natin halimbawa lang 2 buwan, huwag itong maitapat doon sa may napipintong malakas na mga pag-ulan. Yun po. Sang-ayon po kami dyan, Sir Oliver, kasi kailangan po talaga na may forecast. Sabi nga po nila kung kailan po ang tama ng malalakas na bagyo. Sa amin po, dito sa lugar po namin ay bago po sa aming mga pandinig yung mga variety po na nabanggit nyo po, Sir Oliver. Sakali po na mayroon pong magsasaka na nais magtanim ng ganyang mga variety, saan po kaya kami pwede pong makipag-ugnayan? O saan po kami makakakuha ng ganyang binhi? Ang ating pong binhi ng submarino ay pwede nating makuha dito sa PhilRice, sa Business Development Division para doon sa mga seed grower natin, pwede silang mabigyan ng foundation seeds or registered seeds, ilang piling seed growers. At sa pagkuha ng binhi po ay kailangan meron tayong sinasabing 2 season na advance, para tayo makakuha dahil ang mga buto po ng palay ay pararamihin pa. Depende kasi kung ito ay may demand, ay saka lang tayo magpaparami ng mga buto ng ating mga binhing palay. Ayun, yun po ang isa kasi sa sitwasyon na hindi po agarang available sa kanilang lugar ang ating mga binhi na ganyan. Sir Oliver, mga dagdag mensahe po tungkol sa ating napag-usapan para sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga magsasaka. Ibig ko lang iparating sa ating mga tagapakinig, lalo na yung ating mga magsasaka, yung pong kahalagahan ng tamang pagpili ng variety itatanim ninyo sa inyong palayan. Kasi po, gaano man po kataas ang kayang ibigay ng ani ng isang variety, kung ito naman ay itatanim sa lugar na hindi angkop para sa kanya, ay mawawalang saysay po yung kakayahan nitong magbigay ng mataas na ani. Bagkus pa nga ay maaari pang maging dahilan nito ng walang makuha kahit konting ani sa ating palayan. Lagi po nating tatandaan na sa bawat variety ay may angkop na lugar na pagtatamnan. Sabihin na natin na parang ang kangkong ay sa tubigan at ang cactus ay sa katihan. So pagpapatawa lang po yan, pero malayo man po sa pagkukumpara sa palay, pero mas madali nating matandaan. Ngayon, napakarami ng aming natutunan sa inyong binahagi, Sir Oliver. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ganitong interview. Sana po sa susunod ay maimbitahan muli namin kayo sa pagbibigay po ng dagdag kaalaman sa ating mga magsasaka. Maraming salamat po, Sir Oliver. Maraming salamat din po, Mang Fred. At makakaasa po kayo na lagi po akong narito sa panahon na kailangan ninyo. Maigi kung may tibay sa pagkalubog sa tubig ang variety itatanim. Kabilang nga rito ang NSIC RC194 o Submarino 1. Kaya nito makarecover sa pagkakalubog kahit umabot pa sa 14 na araw kung nagsusuwi pa lang ang tanim na malulubog. Paalala po, makakarecover ang nagsusuwing palay kahit malubog na mga 10 araw. Mahirap makarecover ang nalulubog na palay kung matanda na, kaya naman kailangan maging madiskarte pa rin tayo sa panahon ng pagtatanim. Importanteng nakaplano ang pagtatanim ng hindi matapat sa malalakas na pag-ulan ang pag-uuhay, paglalaman at pag-aani ng palay. Matatandaan na noong tumama ang mga superlakas na bagyo at pag-ulan noong taong 2020 ay naani na ang maraming palay. Ayan, okay.
maraming salamat po sa Phil Rice, ang ating content developer po ng ating tinalakay sa hapong ito. Ayan mga farmer enrollees, marami naman ang nadagdag sa ating kaalaman. Sa susunod naman na linggo, pag-uusapan naman natin, special topic pa rin po, ang tungkol naman sa seed certification and standards. Okay, so bago tayo magtapos, okay, at sadyang napakabilis po talaga ng oras, Ate Ella, ang ano muna natin ngayon ay ang ating shout out sa isang munisipyo. Okay? So lagi po tayo ginagawa at ngayon po ay munisipyo naman ng Kamalig, Albay. Sige, Ate Ella, sino po ang ating mga enrollees at hi sa mga enrollees ng Kamalig, Albay? So ayan, so hello po kay Ma'am Marlene Ogorida. Hello din po kay Ma'am Agnes Napay. Hello po ng Tumpa, Kamalig, Albay. Ayan. Hello din po kay Sir Andy Moratala. Same din, taga Tumpa, Kamalig, Albay. Hello din po kay Ma'am Maria Mosquete. Sir Jerry Ogorida. Sir Roel Nilo. Ayan. Good afternoon din kay Sir Roger Marquez. Benji Boy Nantes. And Sir Baldi Nebres. Ayan. Shout out din po kay Sir Rogelio Moratalia, Zenaida Milares, Sir Rolando Osera, and kay Sir Junar Morete. Ayan. Magandang hapon po. Okay, so hi din po at shout out po sa ating mga kasamaan po dyan sa Kamalig, Albay, si Moratalia Erman, kay Ma'am Sonia Monda, kay Ma'am Vilma Nilo, kay Ma'am Alma Moratalia, kay Sir Gregorio Nilo, Jose Moral, Lolita Naga, Taga-Naga. Benly Nopia, si Ma'am Emma Victorio, Sir Edgar Moratalia, Sir Aldrin Obligacion, si Sir Arnel Nacor, okay? Sir Arnel Nacor, at syempre kay Sir Mario Nilo, Jerry Nilo, at kay Sir Ruel Milagrosa. Ayun. So lahat po yan ay ating mga kasama dyan at mga enrollees sa atin dyan sa Kamalig, Albay. Okay. So yan, sabi ko nga po, napakabilis po talaga ng oras. Natapos na naman po ang ating isang oras. So maraming salamat po sa DA, sa APAW at PLGU ng Albay, lalong-lalo na po ang ating butihing Governor Al Francis Bichara at sa aming Center Director, Ma'am Elsa. So maraming salamat po ating mga kaugnay sa pagsubaybay, Pakikinig at panonood. sa susunod na linggo po ulit, same time. Same station. So nakasama po natin sa technical side si Kuya Marjan at ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. At ako naman po si Ate Ella. Nag-iiwan ng isang masaganang ani, Mataas na kita. mga kaugnay. Stay safe. Stay home. Together we conquer. We heal as one. Diyos mabalos po.